Mainit na morning. Ayan. So pagpawisan talaga ngayon si Mechanic 2001 dito. Kasi andito lang ito sa tapat ng shop ko. So ang customer ko ngayon ay multi-cab pickup. Ayan. Electronics. Tapos kulang ng Honda Click. So ito na yung tatrabahoin ni Mechanic 2001. So ang problema ito guys ay hard start. So pasya agad si Mechanic 2001 backlash. Ng cylinder head top overhaul agad. Ayan. Siyempre tinanong ko yung may-ari kung anong problema. Nauubusan daw ng tubig yung radiator. So pagka ganyan ay siguradong may leaking. Then ang leaking na dito sa mga hose, mayroon pang dun sa lower hose ng radiator, mayroon din dito. Siyempre putok na. Di napansin ng may-ari. Then tinesting ni Mechanic 2001 pag-andar. Hard start na siya. So pagka nag-hard start na, siyempre halo na yung tubig at saka langis. No, kailangan na talaga siyang i-top overhaul. Ayan. Tingnan naman natin dito. Ayan yung dip. Ayan, tingnan. Napaka para ng tsokolate. Ayan. Kape na may halong kupimit. Ayan. Tingnan naman. So ang level ng oil ay dito lang. Ayan. Ayan yung butas. Tingnan natin yung butas. Ayan. Asan na yung butas? Yung dot. Yan, dito lang. Pero ang nangyari, abot na dito. So puno na yung pan ng tubig at saka oil. Yan, nagkulay tsokolate na. Kaya kailangan talagang mag-top overhaul. So binaklas ko na. Ito na yung harness. Ayan. So itabi na yung mga harness dito para ano. Ayan. So sa harness guys, ito yung tatlo sunod-sunod. Siyempre ito yung sa ignition coil. Then ang kasunod naman niya, ito naman yung camshaft position sensor at saka auto sensor. Then ang sunod na malapit sa kanya ay itong tatlo. Bakit? And ito. Siyempre ito ay ground to. Body ground. Butang na dati. Then ito naman yung tatlong sunod-sunod injector. Ito yung injector tatlo. Then ang kasunod niya ay ito. Ito naman yung sa map sensor at saka TPS at saka map sensor. Ayan. Then ito naman dito banda, siyempre positive terminal sa alternator kasi ito. Then ito alternator. Then itong mahaba ay siyempre ito yung temperature sensor. So itabi na natin yan. Diyan. Then i-check na natin yung harness kasi luma na yung mga sakit. So tuloy-tuloy, backlash lang dito. Kita ko man yung luma. Oo. Sabi niya, dili mo, kini mo kailangan. So ito bago, federal. Oh. So ito yung gasket ng head cover, dito lang yan. Oo. So kailangan nimo. Ang kailangan natin ay yung head gasket mismo dito. Head gasket mismo, sorry. Ito may-ari, ito yung Amerikano, yung may-ari, Amerikanong Bisaya. Ikaw lang mag-isang trabaho ka naman? Oo. Tuloy-tuloy na yan. So, andito pa yung motor, isa. Tawagin mo si Kuya, ate. Para katrabaho yung isang ipay na ano. May-ari, ito din may-ari niyan, may-ari din dito. Ito.
ito yung suki ko, mga Amerikano nga magaling na sa Bisaya at Tagalog. Tuloy-tuloy na ang tirada ni Mechanic 2001. Ito, ayan yung mga wire. So andyan na yung intake manifold. Intake manifold, kita naman natin yan. Yan, papalitan na natin yan. So sa intake manifold, andyan na, hindi ko na binaklas yung throttle body, sabay na ka. Ayan, sa throttle body mayroong map at saka TPS. Sa likod naman ay yung IECB. Ayan. So dito naman, ayan. So kitang kita natin wala na yung intake manifold. Dito yung intake manifold. So ang problema, yung tulo, kung mapansin natin dito guys, mayroon siyang leaking. So ito yung problema. Tingnan naman tayo ito kasi may inlet dyan para sa hose. Ayan o. Ayan. Ayan. Ayan, kita naman. So ito yung problema guys. So pagbalik, kailangan ko lang itong hose, medyo matigas na yan. Ito yung sanhi kasi, ayan. So ito papalitan na agad diretso. Itong hose papalitan natin, ito naman papalitan. Then ito naman para sa upper hose. Ayan, sindi, sama din ang thermostat. So papalitan na yan diretso. Kasi kita naman yan, oh. Ayan. Wala na. Pati yung mga hoses. Ito sigurado na antigas na, oh. Papalitan. So yun lang. Tuloy-tuloy ang baklasan ni Mechanic 2001. Tabi natin itong mga injector dito. And then nilagay ko yung fuel ring na kasama yung injector. Yan lang muna dyan sa tabi. Maya gapang na naman para sa fully. Pagkatapos ng fully, siyempre baklas tayo ng timing belt cover. Then pagkatapos yung tensioner, saka pa tayo dito baklas ng cover para tanggalin na naman natin yung cylinder head. Okay guys, so lakas ng ulan. Dito lang muna tayo. Nabuksan guys, ito na yung actual. Kita naman, oh. So halo talaga yung oil at saka tubig. Ito na yon. So itong plate, inalas ko na lang yung ano para sabay na lang bunot kasi hirap talaga dito. Ayan. Pang ano ng tools, kailangan kung may opening dito. So ang sunod ay tanggal tayo ng rocker arm kasi yung ito, ayan, ito yung mga bolt, isa dito sa ilalim. So kailangan talaga nating baklasin tong rocker arm, no? Shock lang to, single overhead cam. Pagkatapos matanggal yung bolt, ito naman yung sunod ko, o kaya ito yung exhaust para pagtanggal buo na mabunot yung ano cylinder head. Ayan. Okay, tira pa Mechanic 2001. Ito pala guys ay yung may-ari na Amerikano, mahilig yun sa ano, kumbaga pa kung anong piece ang dapat palitan talaga. Tsaka package deal to guys. Si Mechanic 2001 na ang magagastos, no? Pag hindi masyadong malaki yung gastos, pwede. Pero pag malaki na, ay wala, kasi mababaw lang ang bulsa ni Mechanic 2001. Pero pag ganito, kayang-kaya pa i-package deal para pagkuha ng may-ari, bayad na lang. Binaklas na natin, and then yung diyan ko na lang nilagay yung rocker arm. Ito yung camshaft na lang.
So ito yung ano niya, CKP. So ang gamit lang nito guys, F6A ay CKP lang. Ito yung pinaka CKP na cam position sensor. Yan dito. So wala na siyang crankshaft position sensor. Ang gamit na ay ito lang, cam position sensor. Same lang naman yan. Yan. Kung dito, ito lagay mo yan doon sa crankshaft, may reluctor kung saan dito ba banda sa harap, yan, o kaya dito sa likod, ang tawag ay CKP. So ito dito inilagay sa taas, so camshaft position sensor, no? Sa ibang mga unit gaya ng mga high-end ngayon, mayroon pa siyang crankshaft position sensor, mayroon pa ding cam. Ito F6 Suzuki, no? So ganun lang, walang problema sa cap. Kailangan lang yung mga dowel ay hindi mawala. Yan. Ito mayroon naman sang number. Yan. Yung dowel na iwan. So ganun na lang. Tingnan naman ang penetrating kahit sa loob. Yan. Ito yung camera. Yan. Oh. Pasok talaga. So ibig sabihin ganda pa yung ito. Ganun. Yan. So kailangan lang talaga itong mga dowel ay hindi mawala. Yan ito. Yung mga dowel. Para sigurado ay tanggalin. Yung iba nadala sa cup, yung iba na iwan. Ito medyo matigas. Ito. Yan. Yan pagkatapos bunot na itong cam. Ito. Sama na yung wheel seal. Yan. So tanggal na yung camshaft, kasama na yung wheel seal. Lagay ko na lang muna dito, laglagan na yung ano. Yan. So kitang kita naman yung wheel na may halong ano yan. So yan, nakakasira yan pag tumagal ay nagkalawang. Yan. So ito yung rocker arm sa baba. Yan. So kailangan naman natin ng out. So yung rocker arm niya yan. So kailangan talaga siyang tanggalin buo kasi kita naman yun itong bolt, yung allen bolt. Ayan, nasa gitna, sa taas naman. Pagkatapos nating baklas ay makikita na natin. Yan guys, ang gamit ko sa pagluwag ay ito lang. Siyempre yung torque wrench ko na wala ng indicator. Luma na kasi ito torque wrench ko guys. Nag-aaral pa ako ng second year college automotive mechanic. Regalo lang to sa akin ng auto parts. Sobrang tagal na. So ganon, luwagan lang lahat. Then yan, gamit. Tabi na natin to. Ito lang ang gamit natin. Pasya. Then pagkatapos pwede nang ikutin. So ayan na. Andito na yung head. Kinalas na. So itong portion na to guys, kung marunong magbasa ito. So siyempre itong isa dito medyo mayroong tubig. Ayan. Kita naman yung tubig. Ayan. So kung babasahin natin guys ang parts nga nag-leak gaya dito, yan kitang kita naman. Lapit natin. Ito yung pumutok, ito na parte. Dito hindi. So dito talaga yan. Mayroon namang ano. Ito yung portion na pumutok. Yan. Kita naman natin dito. So sa head naman, kitang kita naman ito. Yan. Ito yung pumutok. Yan, kumpara dito. Kita pa yung ano ng yan. Ito 2-3 talaga. Yan. Yan ang pumutok. So lihain ko lang, tapos tingnan natin yung surface.
kung hindi ba bingkong dito, partida dito. Katapos palitan ng head gasket, dinisan, din assemble ulit. Ayan. So marami akong papalitan ng sa may-ari. Number 1 ito kasi ito yung sanhi ng overhead. Yan, kita na natin, putol na ito mo guys. Yan, ito yan nakakabit. Ito yung papunta ng manifold, intake manifold, especially doon sa doon sa throttle body. Yang dulo na yan, ito yan. Yan ang bumigay. Then yung mga hose, inspection natin kung malutong na ay palitan. Lalo na yung mga ganitong, mayroong mga ganito. Sa mga naka-multi-cab pick up, if 6E yung makina, tulad nito FI. So ito yung posible guys. Kung luma na yung medyo tagal na ito. Kung pwede, kung wag nang antayin. Ayan, mapalitan na para hindi mapagastos. Okay, so ang sunod, doon naman ako sa baba. Tawag yan. Siyempre ang problema nito ay cooling system, kaya pumutok, bumigay yung head gasket. So i-check natin yung mga hose, lalo na yung mga cooling dun sa loob. Kasi itong mga hose may mga join na yung pipe nagdugtong-dugtong. So i-check natin yung baka ganito na rin para mapalitan. Ito guys yung kanina, yung ito may leak lahat. So kailangan lang i-grind. Lapit mo dito kuya. Tingnan mo yung valve seat. Ito yung valve seat. So medyo may mga dumi na dumikit. Yan. Yung carbon deposit na dumikit sa valve seat, kaya nagli-leak siya. Ito yung barbula, tingnan naman. Ayan, medyo maitim. So ito lahat nag-grind na, itong intake, ito na lang naiwan. Pakita ko sa inyo kung paano. So unang gawin ay lagyan lang ng grinding compound ang valve seat. O kaya dito diretso mismo sa barbula. Yan. Ang ginamit ko pagka ganito lang, re-grind lang, hindi namang ay yung fine lang. May course kasi sa grinding compound, ang ginamit ko ay yung fine lang. Yeah. Para mapaalis lang yung carbon na dumikit sa valve seat at saka sa barbula. Then dito, ayan guys, ang ginamit ko ay grinder, pero mas maganda pa rin yung manual. Pero sa grinder walang problema, basta wag nyo na lang paikutin ng mabilis, tama-tama lang. Yan, para lang nagmanual ka. Yan, tama-tama lang yung ikot, wag masyadong lakasan. Yan, maya-maya pakita natin kung konting angat-angat lang. Katapos iangat lang din ganito. Siyempre may pangpunas tayo lagi. Tingnan yung resulta guys. Ayan. Ayan. So maganda na. Dito naman sa valve seat. Ayan. Ayan. So malinis na. Wala na yung mga carbon deposit na dumikit na sanhi ng leaking. So yun lang. No? Pagkatapos symbol, ito naman isunod ko, hindi ko na siguro ipakita.
Ito lang paano mag-grind. Ayan. Sige. Ito na guys, ikabit na natin tong cylinder head doon sa ano unit. So ito yung binili ko kahapon. Ito yung luma guys, oh. Ito. So ang nabili ko ay ito lang. Di kasali yung tube. Ito lang. Yan. Yan. So maganda pa. Surplus Japan. Yan. Pero kailangan ko lang mag-modify ito. Ito na lang ang gagamitin. Dapat mapalitan to eh. Kaso nga lang walang available. Then siyempre mayroon tayong carb cleaner. Then ito engine flashing. Taka kayo, dalawang filter ang pinili ko. Yan. Dahil dito mumurahin isa. Ito namang isa medyo mahal. Gamit lang natin to sa ano pag mag-engine flashing tayo. Pagkatapos ito nang isa. Din ito nakabili din ako. Ayan, kasi yung isa wala na. Ayan. Kailangan ng palitan. Yun lang naman. Din mga o-ring. Tapos cylinder head gasket, carbon type. Okay. So, ngayon lang natapos si mechanic. Yan ito. Dahil ginawa ko, nag-grind ako lahat ng barbula, intake at exhaust. So ito ready to install na. Malinis na, walang leaking. Din sa block ay malinis na rin. So guys, yan malinis na. So wag lang kalimutan maglagay ng dawil. So yan ikis sa kabila. Din ang gamit natin ay federal mogul. Okay, sa mga ito ang bago, medyo makapal. Ang sunod nito ay manipis. No, at saka yung isa hindi carbon type. Itong gamit natin ay carbon type. So ano lang sa paglagay para hindi magbabaliktaran kasi pwede itong mabaliktad. Ayan. So pwede itong magkabaliktad guys, pwede itong ganito. Ayan, pasok pa rin. Ayan, oh, pasok na pasok. So kailangan lang tingnan yung oil hole. Ito yung oil hole. So kailangan itong oil hole guys ay dito yan mapunta sa taas. Ayan. Yan ang oil hole. So ito naman sa water. Ito. So ang orientation guys ay ganito. Ayan. Ganyan ang orientation. No? So makita naman yung figure ng head gasket. Ito sa baba, yan pareho. Diba? Din sa baba naman itong sa water ay ito, dot lang, bilog na lang ang ginawa nila. Pero ganyan talaga ang orientation guys. Yan. Kita naman walang ibang butas. Ayan, ibang maliit na butas maliban to. Ito yung oil hole. Dito dadaan yung oil papunta ng galing ng water oil pump. Siyempre dadaan niyang sa oil filter. Then pagkatapos i-distribute by oil pump pressure. Siyempre kailangan mag-pressure. Dito lulusot papunta ng cylinder head. So para malubricant yung moving parts o rotating parts na cylinder head, camshaft, rocker arm, etc. Ayan. So ang gawin ni mechanic 2001 ngayon ay salpa ko yung head.
pagkatapos higpitan. Ayan na guys, naikabit na natin. So ang kulang na lang ay ito. So dito, huwag kalimutan lagyan kahit kunting padulas para sa thread. Yan, dito banda sa baba. So itong rocker arm, yan, bon. So ang gamit natin na torque wrench guys ay click type. Mayroon naman tayong dial, pero ito na lang ang gagamitin natin, no? Itong gagamitin natin, click type. So ilagay ko lang muna ng 25 na agad to. Dito tayo sa Newton meter, foot pounds dito sa kabila. Yan, 75 agad. So dito na tayo. Siyempre una tayo sa gitna. Okay. Paikis lang guys ang higpit. Okay. Okay, then dito tayo sa gilid. Then pagkatapos, ganito yung style ko guys. Kailangan review ko muna bago higpit uli yung problems ko, para sigurado na pare-pareho yung higpit. Okay, continue tayo guys. Kahapon nag-stop work kasi ang lakas ng ulan. So continue ngayong umaga. Ito na yung feed. So na-tune up na. Hindi ko na lang pinakita kung paano pag-tune up. Madali lang naman. So ang bigay ay GS8. 8 lang ang intake, exhaust ang 10. Saka yung pag timing, di ko na rin ipakita dahil kita naman sobrang sikip. Yan. Ito yung cam gear. Sprocket nya. Ito naman, di talaga. Kahit ako, hirapan ako kita yung timing mark dito. So ang ginawa ko, target na lang guys. No, ito if ay ito. So yung ibang gear dito may tatak na 61D ata. No? Yung sa kabila ay mayroon. Ito karamihan yung 61D ang tinatarget nila. Hindi na tayo magbase kung anong tatak. Dalawa kasi yung timing mark, yung slot ng gear. Isa sa taas, dito sa baba. So di na tayo magbase. Ang importante yung camshaft, no? Kasi nagdepende lang yung kung saan nakatanim yung dowel, no? Ito yung kunya doon sa taas, doon sa baba. Ayan. So ang 61D ay doon sa baba. Karamihan yung 61D na may tatak sa sprocket, cam sprocket, ay dito talaga nila tinatama. Yung iba sabi ay kung 6 valve daw yun, ang 12 valves dito, yung 61D. Sa iba siguro ito iba. Yung 61D yan andito sa baba. So ang basihan lang natin lagi ay yung camshaft. Siyempre top dead center piston number 1, kailangan open ang dalawang barbula, intake at saka close, totally close yung dalawang intake at saka dalawang exhaust. Ang tinitingnan lang ni Mechanic 2001 ay itong cam lobe, no? Itong cam lobe.
i-balance lang, i-align lang dito sa cup. Itong lobe, ayos na. Okay. Siyempre dito sa piston, dito tayo, pwede tayo dito tumingin dito. Literang T, pwede rin doon. Mayroon naman timing mark. So ang sunod ko na trabaho ay ito, ikabit ko na lang tong dalawang belt. Siyempre yung belt sa aircon medyo mahaba kaysa belt dito sa alter nito, no? Pagkatapos dito na naman ako, ito maglinis ako ng cover dito. Pagkatapos ito, then kabit na. Ito pala yung cam sensor, magwawiring na. Ito yung cam sensor gayo. Karamihan ay ay distributor pa. So ito na yung pinaka distributor niya, no? Ang lang nito ay hindi mo pwedeng i-advance o fit, hindi katulad ng distributor na kailangan pwedeng i-retard, pwedeng mong advance, ganon. Ito fix talaga to, is di mo to kasi camshaft position sensor to, no? Ibang makina, ito na yung pinaka CKP. Dito nilagay sa camshaft. Okay, walang problema yan. Sa ibang makina ay dalawa pa, isang CKP at saka isang cam. Okay, then itong mga harness. Then ang sunod ay maglinis tayo ng throttle body. Yes, kabit na. Then ito kabit na. Ayan, okay. So higpit na lang ako. Tamang-tama lang higpit. So ang sunod natin kuya ay ikabit na natin itong harness. So kita naman several socket. Ayan. Siyempre sa ilalim ko ng cable. Ayan. So ang socket unahin natin ay itong sa alternator. Then ito naman sa temperature. Itong terminal to hindi to ground. Battery yan. Positive yan. Galing yan mismo dun sa battery. Higpitan lang ng tuduhan. Yan. Then ito namang vacuum dito lang. Ito sa ilalim. Ito naman yung sa map. Mitsubishi gamit ha. Then ito naman yung TPS. Basta sentro ng spindle TPS yan. Then, ito hindi, ito yan positive, ito negative to. Yan. Negative yan. Then itong tatlo ay sa injector. Injector number 3, injector number 2. Then itong injector number 1. Yan. Dalawa lang bolt lang muna kasi mag-plus tayo. Itong socket namin, cam sensor. Ito yung auto sensor oh. So mamaya ito mag-plusing lang muna, paanda rin tong bago nating top overhaul. Puputulin ko lang dito tapos maglagay lang ako ng isang bang socket. Hindi na to pwede. Connection lang muna dyan. Then ito naman, dito yung coil. Ang coil kahit saan walang problema, palitan to sila, walang problema. Ayan. Then ito naman number 3 na coil. Madali lang naman kasi naka-arrange na yung socket. Yan. So kompleto na yung wiring ng makina. Auto sensor, ignition coil, injector, temperature sensor, map, TPS at saka ECB. So ang kulang na lang ito sa aircon, mamaya na to.
pang pinali. So yung mga gasket maker okay na lahat. So kabit na natin guys ang battery. Mag first fire tayo. Tingnan natin. Positive, ingat-ingat lang na hindi yan. So nilagyan na ng oil. Kita naman yung oil dito. Asa na yun? Ayan. Baka magtaka kayo guys, bakit ang dumi? Maitim. So nilagyan lang namin ng used oil. Hindi naman yung used oil na ano. Para pang plus lang. 3 beses na ako mag plus nito. Ito yung una, pagkasunod ay lagyan na naman natin ng oil, din plusing oil. Pangatlo na yung ano, okay, para luminis naman yung loob ng makina. So test tayo kuya. Wala nang check dito sa throttle body. ICB socket, okay na. Map, injector, cam, auto sensor, fire. Okay. Tingnan nyo, pakinggan nyo. Ayun, oh. Ayan. Ang tumunog yan ay ICB. Okay, first fire. Start. Ayun guys. Tapos na mag-flashing ng 2 beses. So final na to. Takpan na, final na to. Tapos na tayo mag engine plus. Ayan. 2 beses. Din ito final na. Asa na yung battery? Final round. Okay. Then pagkatapos guys, kulang ay itong upuan na lang. So kumpleto na dito. Ang gawin na lang ay start. Neutral na ba? Yan. Maganda yung tirada. Tayo na tayo mag engine plus. Yan. So ito, observe lang muna. Painitin yung makina. Then tingnan natin yung temperature. Wala bang leaking yung oil at saka yung cooling system. Pagkatapos, baba natin yung makina. Then dito na yung may-ari. Andito pala, patingin ko ya. Kasi iniwan lang to dito. Naglagay lang siya ng note. Ayan. Basahin natin. May note siya, oh. 16 ba guys? 6 days na to guys na dito. Siyempre hindi yung 6 days na bakit ang tagal. Sige, pag iwan dito 17 bumalik yung may-ari. Then sinabi ko na kailangan itap overhaul dahil naghalo yung langis at saka tubig. So 17, 18 inumpisahan, pagbaklas, then 19 dumating yung pisa. Pagkatapos 19, 20, 21 nahinto yung ano kasi lakas yung ulan dito sa amin. Start book muna kasi dito lang to sa labas. Ang trabaho ng mechanic 2001 ay yung mga motor, Inmax. Mayroon pa tayong nakabinbin dyan.
Inmax. Delikado din yung Inmax. So, paano-ano lang yung trabaho kasi palaging umuulan dito. Ayan. Tapos yung may-ari, guys, ang may-ari nito guys ay isang Amerikano na, sige lang, Amerikano na matagal na dito sa Pilipinas. Ito yung sulat niya, oh. Sir, palihog lantawa ang radiator kay ang tubig permanente mutulo og hose pod. Salamat, William. Amerikano to guys, pero marunong na sumulat ng Bisaya at saka Tagalog. Ayan. So, chinik natin. Siyempre yung ano niya ay lantawa ang radiator. Sabi niya, pakitingnan yung radiator kay ang tubig permanente, panay tagas daw. Panay tagas, tulo og hose. So, nung tiningnan natin, ang problema ay doon sa loob. Kaya hindi napansin, tagas, sanhi nang nag-overheat yung makina. Ayan, naghalo yung oil at saka yung tubig. Ganda ng ano ng makina. Oh. Pinong-pino guys. 8 Gs. Rocker arm. Valve adjustment. 8 Gs. Cylinder head. Yeah, bigay lang 50. 55 max. Newton meter. 45 foot-pounds. Nasa inyo na. Yan lang ang bigayan ni Mechanic 2001. Then siyempre linis tayo dito. Ito ya. Throttle body, linis tayo. Then yung ICB siyempre. Kasi yung reklamo din niya, yung pag-idle, ganun makina tapos na walang idle. So ito na yung resulta guys. Yan. Napakapino. Okay, thanks for watching. This is your Mechanic 2001. Hindi ko na lang siguro ipagkita yun pag takbo. No? Pwede na masyado. Pwede na. Pwede na. Kasi upuan lang naman ang kulang. Dito. Upuan na lang ang kulang. Eh ito pala ipagkita ko. Dinugtong ko na lang guys yung ano. Auto sensor. Dinugtong ko na lang. Yan. Yan na lang yan. Yan. So thanks for watching. This is your Mechanic 2001. Our troubleshooting means no trouble for you. Kasama ko si Always Dayang Mechanic. Yan ang naghahawak ng camera. Hindi siya nakatulong. Solo flight to ni Mechanic 2001 dahil yung isang araw din sunod-sunod yung mga customer na Honda Click, Inmax at saka Aerox. Si Dayang Mechanic naman ang bumabanat. Sa mga nag-subscribe pala, thank you so much guys. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka mapagbigyan nyo si Mechanic 2001. Sa mga bagong nag-subscribe, thank you so much sa inyong suporta guys. So yan guys, wala nang kalat, wala nang tools. Yung ano, dito naman sa likod, ito. Ayan. So, bangko na-install na. Then, ayan na, todo. Kanina pa mandar. Siguro mga 1 oras kalahati na. Ganun yung yan ang andar niya guys. Pag dito ka sa labas parang hindi umandar. Yan. Yan na yan. Kaya pag dito tayo sa labas parang hindi umandar oh. Yan. Okay.